Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Hindi ba gumagana ang iyong pananampalataya? Minsan nanggaling ako sa aking doktor dahil kinonsulta ko yung maraming sakit sa aking mga katawan, sa mga joints, at nanghihina ako lagi. Dahil siguro sa aking edad, malapit nang mag-60. Kaya sabi nga, naglalabasan na ang mga sakit-sakit sa katawan. At sabi ng aking doktor ay hindi lamang yung paglalakad o pagtakbo ang iyong gagawin para ma-keep mo ang iyong health, sabi niya. Ang kailangan mo rin ay magbuhat ka ng kahit yung hindi masyadong mabigat para yung mga muscle mo ay titigas uli, lalaki uli. Dahil sa pagtanda, ang unang nawawala ay yung mga muscle, lumiliit, kaya maraming sakit-sakit. At dito ay ginawa ko at nakita ko nga na yun nga pala ang talagang sikreto. Bakit ko nasabi ito? Kasi sa Ebanghelyo ngayon, yung mga alagad ni Jesus ay hindi na kayang pagalingin ng isang batang hinihimatay lagi. Hindi kayang nagpalayas ng demonyo sa bata. Si Jesus lang ang nakagawa ulit nito. At kahit sabi ni Jesus, napakaliit ang iyong pananampalataya. Dito ay makita natin na unang-una, alagaan ang ating muscle pag tayo tumatanda. Ibig sabihin, ganoon din ang ating pananampalataya. Pag ating pananampalataya ay hindi naaalagaan, ay hindi ito lumalaki, hindi ito yumayabong na gaya ng isang buto ng mustasa na nagiging malaking puno. Bakit? Kasi ang pananampalataya pag hindi ito malaging ginagamit ay lumiliit, nawawala. Para bang yung tubig na container, pinutasan mo sa gilid, unti-unti nawawala ang tubig. Ganon din ang ating pananampalataya. At ang paraan lang para ito ay makip natin ay palagi ang prayer. Palagi ang prayer, panalangin lang ang pandilig doon sa ating pananampalataya. Pagbabasa ng mga banal na kasulatan at pagsisimba at pakikinig sa salita ng Diyos. Isa pa, ang kalaban ng pananampalataya ay duda. Kahit meron tayong pananampalataya na maliit, kung merong nakalakip na duda doon, doubt, ay hindi ito gagana. Para bang meron kang sa bahay mo ay meron kang mga pinagdadasalan na para sa Diyos. Pero katabi naman nito ay nandun ang Buddha, nandun ang iba-ibang pananampalataya. Bakit mo nilalagyan ito? Kasi pag hindi gumana ang Diyos, meron pang fallback, nandun ang Buddha kung sakali, nandun ang ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Kailangan pag tayo ay may pananampalataya, buong puso't isipan natin, mananampalataya tayo na gagawin ng Diyos, may magagawa ang Diyos. At walang dapat inihahalong ibang paraan para ikaw ay maligtas. So mga kapatid, dito makita natin na hindi kailangang malaki kaagad ang iyong pananampalataya. Ito'y nagsisimula sa maliit na kailangan lamang laging ginagamit, laging dinidiligan ng panalangin. At kapag ito ay nagagawa natin, kahit anong bundok sa buhay natin, anong bundok ng problema, ay kaya nating sabihin sa bundok na yan, umalis ka at alis, dilipat ka at lilipat. Ganon ang tinuturo ng Diyos sa atin, manampalataya lamang tayo sa Diyos. Kung nagustuhan po natin ating reflection yan, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.